magbigay sa atin ng mensahe tungkol sa mga mothers. Amen? Okay, sige. Tawagin na po natin ang ating speaker, Preacher JB Marona. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Binabati po natin ng Happy Mother's Day ang mga mothers. Amen. Ganun din po, binabati ko rin po ang aking mother, si Mama Rose, si Nanay Paz. Ayan, mga naging mother ko. Amen. At sa aking asawa, si Giselle. Amen. At sa lahat po ng mga mothers po dito. Amen. It's a great blessing na meron po tayong magulang. Amen. Wala po tayo dito sa mundong ito kung wala po yung ating mga nanay. Amen. Amen. Kasi di po kaya ng mga lalaki mga anak. Amen. Malaki lang po yung tiyan niyan. Amen. Pero di po yan pwedeng mag-produce. Amen. Kaya salamat po sa mga magigiting na ina. Amen. At sila po ay naging blessing po sa bawat isa sa atin. Amen. And nawa po maging blessing din po ang mensahe mula sa salita ng Diyos patungkol po sa mga mothers, sa mga nanay. Amen. And it's a great blessing na meron po tayong salita ng Diyos. Amen. Na ang salita po ng Diyos ay kompleto. Merong iba't ibang subject. Amen. 66 books. Kaya lahat ng subject nandito. Amen. Kaya po ngayong umaga, ang ating subject ay tungkol po sa mga nanay. Amen? Sabihin po natin, para sa mother lang ang mensahe ngayon. Amen? Meron ding mensahe para sa mga tatay at sa mga anak. Amen? So, buksan po natin ating Biblia sa Proverbs chapter number 31. Proverbs chapter number 31. Basahin po natin in verse number 10 hanggang verse number 31. For the sake of our time, lahat po sana ng chapter na ito, pero hanggang ano lang po tayo, chapter 10 up to verse number 31. Amen. Tayo po ito may lahat at sharean po natin ng Biblia ang ating mga bisita para po mabasa po nila, makita po nila sa salita ng Diyos ang ating pag-uusapan. Amen. Verse number 10, magkaroon po tayo ng responsive reading. Are you there? Amen? Amen. Verse 10. Ako muna po babasa, kayo po sa verse 11. Sabi po dito, who can find a virtuous woman, for her price is far above rubies. She will do him good and not evil all the days of her life. She is like a merchant, the merchant ship. She bringeth her food from afar. She considereth a field and buyeth it. With the fruit of her hands she planted a vineyard. She perceiveth that her merchandise is good. Amen. Her candle goeth not out by night. She stretcheth out her hand to the poor, yea, she reacheth forth her hands to the needy. She maketh herself coverings of tapestry. Her clothing is silk and purple. She maketh fine linen, and she selleth it, and delivereth girdles unto the merchant. She openeth her mouth with wisdom, and in her tongue is the law of kindness. Her children arise up and call her blessed. Her husband also, and he praiseth her.
Favor is deceitful, and beauty is vain. But a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Give her fruit of her hands, and her own works praise in her gates. So the title of message this morning, A Virtuous Mother. Amen? A virtuous mother. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, na dinala niyo po kami sa lugar na ito upang makapakinig ng inyong salita. At ngayong araw na ito is a special day para po sa mga mothers, Panginoon. Salamat po sa mga nanay, Panginoon, sa kanilang mga sacrifice, sa kanilang mga labor, sa kanilang pag-ibig, Panginoon, sa kanilang pamilya, sa kanilang asawa, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at patuloy niyo po silang ginagabayan at binibigyan ng kalakasan, Panginoon. At Lord, i-bless niyo po ang mensahe na aming maririnig. Nawa, Panginoon, magbigay po ito ng encouragement sa bawat isa, lalo na po sa mga mothers, Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mako po na po tayo. A virtuous mother. Amen? Ano po ba ang disenyo ng Diyos sa mga mothers? Amen? God designed for mothers and according to purpose. Ibig sabihin po, dinesign ng Diyos na meron pong nanay dahil meron po itong purpose. Amen? Meron po siyang layunin. Amen? Mahalaga po ang role, mahalaga po ang responsibility ng isang nanay. Amen? Her purpose is one who binds the family together. Amen? Isang purpose ng isang nanay, one who binds the family together. No, yan po ibig sabihin. Yan po ang purpose ng nanay. Siya yung nagbabinds. Siya yung nagbubuklod. Amen? Para ang pamilya ay magsama-sama. Amen? Holding them individually and collectively through her love and action. Amen? How can we define mother? Amen? How can we define mother? Amen? Paano natin i-define ang mother? Kung ikaw ay magbibigay ng definition ng mother, amen, marami tayong pwedeng sabihin kung ano ang isang ina, isang nanay. Amen? Amen? Nagsimula po ang word na mother in ancient Hebrew, ito po yung kanyang symbol. Patayin mo muna yung ampli, tapos buksan mo ulit. Yung ampli yan. Okay na? Bukas na? Bukas? Yun. Yun, wala na. Amen. Amen. So, tawag ko si Brother AJ. AJ. Yan. Baka mo to. Yan. Pakita mo. Yan. Dito sa gilid para makita. Yan. Nung araw po, yan ang symbol ng mother. Yan po ay ancient Hebrew. Tas mo. Yan. Yan. Kung titingnan po natin, ano kayang klaseng symbol yan? Amen? Pero yan po ang, pag nakita po nila nung araw, yung symbol na yan, yan po ay tumutukoy sa mother. Amen? Amen. Yung unang symbol po, itong unang symbol po, yan po ay naglalarawan ng water, tubig. Amen? At yung pangalawang picture po ay naglalarawan po yan ng oak's head. Yung sungay ng oaks. Amen? Amen. In ancient times, no, ano pong bakit ganyan po ang symbol niyan? Ng mother, water, and oaks. Yung sungay, amen, ng oaks. In ancient times, amen, the animals, no, pinapatay nila yung hayop at yung skin po ng hayop
ay ilalagay po nila ito sa kumukulong tubig. Yung skin ng hayop ng ox. Inilalagay po nila yan sa tubig at pinapakuluan po yan. Amen? At yung water and yung skin ng hayop ay magpo-produce po ng sticky substance. At yan po yung kanilang ginagamit nung araw na pandikit. Amen? Pandikit. Yang skin ng hayop at yung tubig. Kapag yan po ay nagsama, yan po ay sobrang dikit po yan. Wala pong sinabi yung mga glue natin ngayon, mga paste. No? Pag pinagsama po yung tubig at yung skin ng hayop, magpuproduce po siya ng sticky substance. Amen? At yan pong ginagamit nilang pandikit. Amen? Sabi po sa definition, a mother is a binding agent of the family. Stay lang. Ano ka na? Wait natin. Akala ni agent, mamaya siya dyan. Amen? Ibig sabihin po, a mother is a binding agent of the family. Amen? Siya yung nilagay ng Diyos para ang pamilya ay manatiling intact. Amen? Siya ang kanyang responsibility, siya yung agent para ang pamilya ay laging matibay. Amen? She held her family. Paano niya pinagtitibay ang kanyang pamilya? She held her family with her love, her words, and her work. Bring comfort to the family, bring discipline to the family, bring wisdom to the family that help our family to bind. Amen? Lalo pang maging matibay. Kaya yan po yung kanyang symbol. Thank you, Brother AJ. Yan po yung kanyang symbol. Amen? Amen? Ang trabaho ng isang magulang, ng isang nanay, siya po ang nagpapatibay ng samahan ng pamilya. Amen? Bakit po ang pamilya ay lalo pang maging magdikit-dikit, lalo pang magkaisa, lalo pang maging sama-sama kapag ang nanay ay ginampanan niya yung kanyang tungkulin bilang isang nanay? Her love. Paano niya binabind ang kanyang pamilya? Her love, her work, and her words. Amen? Yung tatlong bagay. Amen? Kaya ano po sabi ng Proverbs chapter 6 verse 20? Amen? Proverbs chapter 6 verse 20. Kaya salamat sa mga mothers. Amen? Amen? Kayo po ang nagpapatibay. Kayo po ang glue. Oo, kayo po yung nagbabind, nagdidikit. Amen? Para hindi ang pamilya hindi mawasak. Amen? Kaya bakit po ang Bibliang ito ay sama-sama? Amen? Kasi meron po siyang magandang pandikit. Pag hindi po maganda yung pandikit na ito, magkakahiwalay-hiwalay ito. Amen? Kaya nga po, ano sabi ng Proverbs chapter 6, verse 20, sabi po ng Biblia dito, my son, keep thy father's commandment and forsake not what? The law of thy mother. Huwag mong kalimutan, yung ano po, huwag daw po kalimutan yung law of thy mother. Amen. Kaya, pero saan galing yung law? Ayan. Doon kay Father. Amen? The Father's commandment. Amen? And forsake not the law of thy mother. Amen? Ano pong purpose? Bakit meron siyang law? Meron siyang batas. Meron siyang instruction. Amen? Sa pamilya, verse number 21. Anong gagawin mo sa law na yan? Na ibinigay ng nanay. Verse 21. Bind them continually upon thine heart. Amen? Yung word na bind. Amen? Idikit mo yan. Sa iyong mga puso. And tie them about thy neck. Amen? When thou goest, it shall lead thee. O yan o. May kita po natin. When thou goest, it shall lead thee. When thou
sleepest, it shall keep thee, and when thou awakest, it shall talk with thee. Kapag in-apply po natin yung responsibility ng nanay, ginawa niya kayong responsibility sa kanyang pamilya, ito ang magiging guide. Ito yung magiging guard sa kanyang pamilya. Kaya lalo pong titibay ang pamilya kung susundin ng mga anak yung law ng nanay. Amen? Verse 23, for the commandment is a lamp, and the law is light, and reproofs of instructions are what? The way of life. Kaya nga pong isang kabataan, kapag kinalimutan niya yung utos ng magulang, utos ni nanay, maliligaw siya. Amen? Hindi siya mapupunta sa way of life. Saan siya mapupunta? Way of death. Amen? At alam ko po, bawat magulang, bawat nanay ngayon, ayaw niya ng kanyang anak ay mapahamak. Kaya hindi po nagsasawa magpaalala si nanay, hindi nagsasawa mag-remind si nanay. Amen? Kahit ikaw anak, naiinis ka na, naririndi ka na, pero ang nais lang ng iyong nanay, ikaw ay mapabuti, mapaayos ang iyong buhay. Amen? Kasi ayaw niya na ikay mahiwalay. Ayaw niya na ikay maligaw. Ang trabaho ng nanay, ikaw ay pagtibahin sa pamilya. Amen? Alam niyo po ba na most of the miracle of God performed to the mothers? Karamihan po ng mga miracle ng Diyos, pinerform po niya sa mga nanay, sa mga mothers, lalo na po sa mga widow. At lalo na rin po sa mga barren. Amen? Marami po siyang miracle sa mga nanay. Amen? Ganun po kamahal, ganun po kahalaga sa Panginoon ang mga mothers. Amen? Mark chapter 1, inan po natin, Mark chapter 1. Gaano po kahalaga kay Kristo ang mga nanay? Amen? Mark chapter 1, verse 29, ano po sabi ng Biblia dito? And forthwith, when they were come out of the disciples, they entered into the house of Simon and Andrew with James and John. But Simon's wife, mother, lay sick of a fever, and anon they tell him of her. Kaya lang po, yung mother-in-law, ni Pedro, si Simon Peter, mayroong pong lagnat, may sakit. Amen? Anong ginawa ng Panginoong Hesus? Verse 31, He came and took her by the hand and lifted her up. And immediately the fever left her, and she ministered unto them. Amen? Jesus knows what the responsibility of mothers. Amen? Alam ni Kristo na mayroong responsibility yung nanay na ito. Pero hindi niya magawa yung kanyang responsibility. Hindi niya magawa yung kanyang trabaho kasi siya po ay mayroong sakit. Amen? Siya po ay may karamdaman. Kaya nga pong mga nanay, kahit may sakit yan, kahit may masamang nararamdaman yan, magtatrabaho pa rin yan. Samantalang yung mga anak, masakit lang yung ngipin, masakit lang yung kuko, hindi mo na mautusan. Samantalang yung mga nanay, kahit masamang pakiramdam, kahit high blood yan, kahit masakit ang ulo niyan, papasok yan sa trabaho para gampanan niya yung kanyang responsibility bilang isang nanay. Kaya alam ni Kristo, kailangan mapagaling tong mother-in-law ni Pedro. Marami pa tong lilinisin, marami pa itong lalaban, marami pa itong ministry. Di ba itapo natin dito? Sabi dito, nung siya'y gumaling, and she, what? Anong ginawa ng nanay ito? She ministered unto them. Naglingkod agad siya. Ibig sabihin, hindi siya makapag-serve, hindi siya makapaglingkod ng maayos kasi meron siyang karamdaman at pinagaling siya ng Panginoon. Amen?
Jesus knows the pain of mothers. Alam ng Diyos ang nararamdaman ng isang nanay. Alam ng Diyos ang puso ng isang nanay. Amen. Jesus knows the purpose why He healed this mother, because alam niya ang nanay na ito ay marami pang responsibility. Yan nga po, ganun po minsan mga kapatid. Amen. Sila ay may sakit na, sila ay mahina, sila po ay mayroong karamdaman, pero makikita pa rin po natin, sila ay hindi nagrereklamo, sila ay papatuloy sa kanilang trabaho. Amen? Ngayon pong umaga, pag-uusapan natin, we will study about a virtuous mother, a loving mother, a laboring mother, and a loyal mother. Amen? Ulitin ko po. A loving mother. Amen? Nakikinig po ba kayo? Amen? A loving mother, a laboring mother, and a loyal mother, and a legal mother. Ayun, di pala. Legal mother. Ano po ba? Legal o luxurious mother. Mahirap yun. Amen? Luxurious mother. Amen? Or a lucky mother. Or a lively mother. Amen? Active mother. Amen? Masipag na nanay. Ngayon po pag-uusapan natin. Amen? Ang patungkol sa nanay. Amen? Ang sabi po dito, a virtuous mother. A virtuous woman. Amen? In verse number 10. In verse number 10. In verse number 10. Yan. Amen. Basahin po natin verse 10. Pakibasa po. Ready, read. Pakibasa po. Verse 10. Ready, go. Yon. Who can find a virtuous woman, for her price is far above rubies. May tanong po dito, who can find a virtuous woman? Amen? Hanapin natin ngayon ang virtuous woman, a virtuous mother. Amen? No? A virtuous woman, a virtuous mother. Hanapin natin ngayon. Amen? Sabi dito, who can find? Sino ang makakakita ng isang virtuous woman? Isang virtuous mother. Amen? Pag sinabing who can find, it is rare. No? Hindi siya basta-basta makikita. Amen? Ilan pong nanay natin ngayon? Almost 30. Almost 30 yung ating mga mothers ngayon. Amen? Pero ilan kaya dito ang tinatawag na virtuous mother? Amen? Who can find a virtuous woman? Ibig sabihin po na who can find, not common. It is not easily find. Amen? Pag sinabi naman pong virtues, ano po ibig sabihin ng virtues? Moral excellence. The essence of which self-sacrifice, essence of good works. Pag sinabi pong virtuous woman, virtues, pag sinabi word na virtues, moral excellence, ano pa po? Self-sacrifice and good works. Amen? In the Bible, there are two different women or different mother. Amen? Una-una po, a wise woman and a foolish woman. Amen? May tinatawag na virtuous woman at meron ding tinatawag na violent woman. Amen? Kaya nga po, makikita po natin dito sa ating binasa, no? Who can find a virtuous woman? Paano mo makikita ang isang virtuous na nanay? Amen? For her price. Ano yung price po? Value. Yung kanyang value, yung kanyang price is far above rubies. Mas mahal pa yung kanyang value, mas mahal pa ang kanyang halaga sa ruby, sa rubies. Amen? Ang ruby po ay isa sa pinakamamahalin na isang bato. Amen? Ang kaya sabi po ng Biblia dito, no po, her price is far above rubies.
Amen? Ang ruby po ay isang naglalarawan, no, is one of the historical significant stone. Very significant po yung ruby. Bagamat marami pong pangalang ruby, amen, pero yung ruby na stone, very significant. Hindi po siya basta-basta makikita. Amen? Hindi po siya basta-basta makukuha. Hindi mo siya basta-basta mabibili. Ang sabi ng Bible, ang halaga ng isang virtuous woman ay higit pa saan? Sa ruby na bato. Amen? Ano po ba ang symbolize? Nagsisymbolize ng ruby. Amen? Ng stone na ruby. It represent beauty and wisdom. Amen? Beauty at meron pang wisdom. Amen? Beauty, sabi nga nila, with brain, beauty with a heart. Amen? Kaya nga po, ang beauty ng isang nanay, ng isang magulang, ng isang babae is not on her appearance lang. Amen? Is in what in her mind and in her heart and in her work. Saan po makikita ang beauty ng isang nanay? Amen? What is in her mind, what is in her heart, and what is in her work. Kaya kahit hindi yan nakapag-makeup, amen? Hindi yan nakapagsuklay. Pero kapag nagampanan niya yung kanyang responsibility bilang isang nanay, meron po siyang tinatawag na beauty, amen, and wisdom. Siya po ay virtuous. Amen? Amen. Ruby is believed to promote loving and nurturing. Ito pong pinopromote ng ruby na stone. Nagpapakita po ito ng loving. Kaya nga po kulay red yung ruby. Amen? Nurturing. Energy. Amen? Concentration. Creativity. Loyalty. And compassion. Yan po ang naglalarawan sa isang nanay. A virtuous mother. Amen? Naglalarawan ng kanyang wealth, loving, nurturing energy. Yan po yung ruby. Yan po yung stone. Meron siyang value. Meron siyang halaga. Sabi ng Biblia, yan yung halaga ng isang virtuous mother. Kagaya siya ng isang ruby. Hindi siya basa-basa mabibili. Hindi siya basa-basa makukuha. Pero kung gusto mo ng murang nanay, doon. Tawag diyan ay harlot woman. Amen? Ano yung harlot woman? Babaeng bayarin. Amen? Amen? Pero yung virtuous woman, hindi mo kayang bilhin. Kasi sabi ng Biblia, is far above rubies. Amen? Kaya salamat na meron tayong nanay. Ngayon pong umaga, pag-uusapan natin, paano tayo makikita ng isang nanay ay isang virtuous mother. Amen? Amen. So kukunin po natin yung acronym na mother. Amen? Amen. Tawagin natin si Brother Nimuel. Si Brother Nimuel. Letter M. Amen? Letter M. Yan. Ano kaya ang nagre-represent ng letter M sa mother? Amen? Yan. Pakibasa po. Model. Amen. Hindi po si Brother Nimuel yung model, ha? Amen? A mother represent, letter M, speaks about being a model. Amen? Ano po sabi sa verse number 12? Basahin po natin. Verse number 12, mabilis lang po ito. Amen? Ano yung kanyang model? She will do him good and not evil all the days of her life. Amen? Siya po ay model. Ano siya? Model of good works. Ang isang nanay, a virtuous mother, is a model of
good works. Amen? Pinapakita niya ang tamang gawain. Amen? Example of good works. Example of work. Kaya nga sabi po sa verse number 27, makita po natin, she looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of idleness. Siya po ay example of being diligent. Amen? Kaya huwag tayong magalit kung tayo po ay tinuturuan ng ating nanay. Ganito maglaba, ganito maghugas, ganito maligo. Amen? Ganito maglinis, ganito magayos. Ganyan po ang nanay. Siya po ay model. Hindi lang siya nagmo-model ng shampoo. Hindi siya nagmo-model doon sa mall. Amen? Kundi ang model niya ay example of good works. Example of good works. Amen? Ano po sabi ng Titus chapter 2? Yan po, Titus chapter 2. Tingnan natin si Tito. Ano ang advice ni Tito? Yan, Titus chapter 2. Verse 3 and 5. Sa mga nanay, amen? Dapat po ang mga nanay ay model. Nakita niyo na po? Pakibasa po. Verse number 3. Ready, read. Nakita niyo na po? Di pa tayo nakita. Ready, read. Okay, ready? Nakita na ba? Malapit po yan sa Genesis, amen? Verse number 3, Titus chapter 2, verse 3. Ready, go. The aged woman likewise, that ye be behavior as becometh holiness, not false accusers, not given too much wine, teachers of good things. Amen? Ang isang nanay, dapat siya ay example. Ano example? Of being a holy. Amen? Ang nanay ay hindi dapat false accuser. Hindi siya tagapagatin ng kasinungalingan. Hindi siya nagmamarites. Amen? Not given too much wine. Hindi umiinom ng alak. Amen? Kaya lang sa panahon natin ngayon, baligtad na. Amen? Ang mga nanay na nagiinuman, ang mga tatay naglalaba. Amen? Amen? Oh, teachers of what? Good things. Verse 4. Pag ikaw ay good example, ikaw ay good model, verse 4, that they may teach what? The young women to be sober, to love their husband, to love their children. Maging example ka na iniibig mo, mahal mo ang iyong husband. Hindi mo nililook down ng iyong husband. Hindi mo sinisiraan ng iyong husband. Amen? Tinuturuan natin ang mga bagong mag-asawa paano mahalin ang ating mga asawa. Amen? To love their husband, to love their children. Verse 5, to be discreet. Ano yung word na discreet? To be careful. Chaste. Ano ibig sabihin ng chaste? Purity. Kaya gusto ng nanay laging malinis. Amen? Keepers at home. Good. Obedient to their own husband. Yan na naman. Amen? A good model of a mother is a what? Obedient to their own husband. That the word of God be not what? Blasphemed. Amen? A good mother. A virtuous mother. What? Number 1, a model. Amen? Dito ka, Brother Nim. Yan. Number 2, letter O. Yan, tawag naman tayo ng babae. Tawagin natin si Sister Jean. Yan. Ano hula nyo? Letter O. Sa letrang O. Amen. Yan. Ano yung letter O? Observant. Amen. Inoobserbahan kanya lagi. Amen. Binabantayan kanya lagi. Iniimbestigahan kanya lagi. Amen. Kaya ang pinamagaling na investigador ay mga nanay. Amen. Dito, Jin. Yan. M, tas O, observant. Ano po sabi sa verse number 13?
Verse 13. Basahin po natin. She seeketh wool and flax, and worketh willingly with her hands. Ano? She seeketh wool and flax. Ano po yung wool and flax? Tela po ito. Amen? It symbols purity. Amen? Amen? Lagi niya na-observe yung kalinisan, kaayusan. Amen? Verse number 16. Ano sabi ng verse 16? She considereth a field and buyeth it. With the fruit of her hands, she planted a vineyard. Ano ibig sabihin niyan? She considereth a field. Oh, bumibili siya ng lupa. Wow, bihira, no? And buyeth it. Oh, ano pong nag-symbol nito? It symbol of productivity. Nag-observe siya, pinag-aaralan niya, paano pa magiging productive ang aking anak? Paano pa magiging productive ang aking pamilya? Ino-observe niya yung lagi. Amen? Amen? Hindi lang yung mga nakikita niya yung mga mga tinatago mong kasalanan. Amen? Amen? Ino-observe niya, paano ka magiging maayos? Paano ka magiging productive? Verse 18. She perceiveth that the merchandise is good. Her candle goeth not out by night. Amen? Hindi niya hinayaan na yung kandila mawalan ng liwanag. Kasi nung araw, hindi pa po uso yung fluorescent. Amen? Nung araw, ang kanyang gamit ay kandila. Amen? Hindi niya hinayaan na mawalan ng ilaw. Amen? Ano pong symbol nito? It symbolizes of power. Amen? Ganyan po ang mga nanay. Sila po ay observant. Amen? Kaya huwag po tayong magalit kung lagi na lang siyang merong nakikita. Amen? Kasi yan yung kanyang responsibility. Siya yung observant. Amen? Amen? Madali niya ma-observe kung yan ay mali. Madali niya ma-observe kung may mali ka ng ginagawa. Amen? Madali niya na ma-observe kung meron ka ng boyfriend. Amen? Lalaki ka, may boyfriend ka. Amen? Na-obserbahan niya. Amen? Oh. At nakita po natin, ang mother is a resourceful and creative. Ino-observe niya, ano pang pwedeng gawin sa loob ng tahanan na ito. Amen? Ano pa bang kailangan namin sa loob ng tahanan? Amen? Siya po ay observant. A virtuous woman is a model, good example. Letter O is observant, investigador. Ay, hindi pala. Siya po ay nakikita niya yung mga bagay na kailangang ayusin at mga bagay na kakulangan sa ating pamilya. Amen? And number three. Amen? Tawagin natin si lalaki ulit. Si Brother Aaron. Aaron daw, si Aaron. Volunteer. Amen. Ayan, daw yan si Brother Aaron. Amen. Ayan. Letter T. Ano po ang ating mother? A virtuous mother is a teacher. Amen. In verse number 26, basahin natin. Verse 26. She openeth her mouth with wisdom, and in her tongue is the law of kindness. A virtuous mother is a teacher. Kaya nga po, in verse number 1, basahin po tayo verse number 1, Proverbs 31 verse 1, the words of King Lemuel, the prophecy that his mother, what? Taught him. May tinuturo yung nanay niya. Sino? Kay King Lemuel. Meron siyang paalala. Kaya nga po ang nanay, lagi may paalala. Amen. Anong paalala dito ng nanay ni Lemuel sa kanyang anak? Anong paalala ng nanay ni Lemuel sa kanya?
Give not strength unto women, nor the ways to be that which destroyeth kings. Yan yung paalala ng kanyang nanay. Si Lemuel po kasi ay king, hari. Amen? Hindi po si Nimuel, letter L po ito. Amen? Hari. Ang paalala ng kanyang nanay, huwag kang magbibigay o huwag mo ibigay yung lakas mo. Saan? Saan? Sa mga babae, women. Because number one, nagpapabagsak sa hari is women. Kaya nang paalala ng kanyang nanay. Amen? Amen? Ang magpapabagsak ng kaharian mo, King Lemuel, ay babae. Kaya nga si King Solomon, di ba po? Nasira yung kanyang pagiging hari because of women. Amen? Ano pa? Verse 4. Anong paalala? It is not for kings, O Lemuel. It is not for kings to drink wine. Paalala ng kanyang nanay ay huwag kang iinom ng alak. Amen? Amen? Mag-soft drinks ka na lang. Amen? Amen? Ang nanay is teacher. Maaaring sabihin ng mga nanay ngayon, Brad, hindi naman ako tapos ng pagiging teacher. Amen? Hindi nga ako nakatapos ng pag-aaral. Amen? Wala nga akong educational attainment o hindi ako nakatapak ng anumang mga college o anumang degree. Amen? Pero kapag meron kang tinuturo sa iyong anak, you are a teacher. Amen? Amen? Ang unang magulang, ang unang tagapagturo, unang teacher ng buhay natin, hindi po yung mga teacher sa school, kundi yung ating nanay. Bakit po si Jose Rizal ay naging tanyag na bayani? Kasi meron po siyang nanay na nagtuturo sa kanya. Amen? Kilala niyo po si George Washington, a great leader, a great general, and a great president. Amen? In-interview po siya. Ano po? Tin-interview siya ng isang reporter. Sabi niya, President, bakit po kayo nakarating sa ganyang posisyon? Bakit po kayo naging isang great leader, naging great general, at higit sa lahat, naging great president kayo? Alam niyo po anong sagot ni George Washington? Isa sa mga pinakakilalang presidente ng Amerika. Ano po ang kanyang sagot? Simple lang po ang sagot niya. My mother taught me the importance of obedience. No po? Hindi po nakapagtapos si George Washington sa magandang school. Amen? Kasi nga po sa tinding kahirapan meron sila. Amen? Ang ginawa lang po ng nanay niya, tinirain po sila sa field, sa farm. At ang tanging tinuro lang po ng kanyang nanay, the importance of obedience. Kaya mga nanay, maaaring wala kang alam sa mathematics, amen? Pag may tinanong siyang mga assignment ng iyong anak, hindi mo kayang sagutin. Pero kapag iyan ay tinuturuan mo, paano sumunod, amen? Mayroong mararating ang iyong anak. Kaya nga sa mga anak, dapat marunong kayong sumunod sa iyong nanay. Amen? Kaya karamihan ng mga anak, sira ang buhay. Amen? Amen? Hindi niya narating yung kanyang pangarap kasi hindi sumusunod sa magulang. Pero karamihan na nakaabot sa pangarap, karamihan ng mga kabataan na nagkaroon ng magandang buhay, sila yung mga anak na marunong sumunod sa kanilang mga magulang. Kaya mga mothers, huwag po kayong mapagod magturo sa inyong mga anak. Amen? And number 4, letter H. Amen? Tawag talit ng babae. Yan, si Rain. Okay, Rain. Si Rain, yan. Yan. Ano kaya letter H? Amen? Happy. Wow.
Letter H is help. Hindi ko ginawang helper kasi baka iba isipin nyo eh. Tulong, hindi katulong ha. Amen? Basahin po natin ang salita ng Diyos. In verse number 13, ano pong ginagawa niya? She seeketh wool and flax and worketh willingly with her hands. Amen? Ang mga nanay po, sila po ay katuwang natin sa loob ng tahanan. Hindi mo siya kaaway. Amen? Siya'y katuwang mo. Isa yung nanay na walang nagtatrabaho, ngunit walang sahod. Kaya sabi ni Pastor kanina, mag-iwan naman kayo. Amen? Sa inyong mga bulsa. Amen? Ng mga papel. Amen? Hindi lang barya. Amen? Pwede naman yung ibilad. Amen? Oh? A work with no salary. Amen? A work with sacrifice. She is like the merchant ship. She bringeth her food from afar. Biruin mo, galing pa sa malayong lugar ang kanilang kinakain. Amen? She riseth also while it is yet night. Gising pa siya. Ikaw tulog na. Siya gising pa. Marami pang trabaho. Amen? And giveth me to her household and a portion to her maidens. Amen? Amen? No? She is a help. Verse number 15. She is a help. A work with no day off. Amen? Amen? Kung wala pong nanay, ay sigurado magulo ang tahanan. Pero salamat sa mga nanay na sila po ay katuwang natin sa loob ng tahanan. Amen? Letter E. Yan. Tawagan natin si Brother Daniel. Daniel. Brother Daniel, ha? Letter E. Yan. Lalarga na, amen? Letter E. In verse number 20. Nakita pa sa verse number 20. Yan. Letter E, she is our encourager. Amen. In verse number 20. Ano sabi ng Bible? She stretched out her hand to the poor. Yea, she reacheth forth her hands to the needy. She is our encourager in times of trouble. Amen? Kapag may problema ka, amen? Sabi nga ni Pastor kanina, pag bring mother ka, siya yung pumupunta. Bira yung bring father, amen? Laging bring mother. Bakit po? Para mag-encourage sa'yo. Na minsan nagkakamali tayo, minsan nagkakasala tayo, pero meron tayong nanay na nag-encourage sa atin sa panahon na tayo po ay mayroong problema. Amen? Encourage her like a friend. She stretched forth her hand to the needy. Amen? Siya talaga ang tunay mong kaibigan. Amen? Sa panahon na ikaw may sakit, hindi naman yung barkada mo ang bibili ng Biogesic. Hindi yung barkada mo maglalagay ng face towel sa ulo mo. Sino ang magbabantay sa'yo? Sino mag-aalaga sa'yo? Sino ang bibili ng gamot mo? Wala iba kundi yung nanay mo. Kaya minsan pinagpapalit natin yung magulang natin sa ating mga barkada. Amen? Amen? Encourager in time of cold or weakness. In verse number 21, she is not afraid of the snow of her household. All our household are clothed with scarlet. Encourager in time of weakness. And the last na po. Amen? Letter R. Tawagin natin si Jebiel, ka. David and Goliath, katabi. Letter R, she is a righteous mother. Amen? She is a righteous mother. A spiritual mother. Basahin po natin in verse 28.
Verse 28, hindi lamang po siya masipag, hindi lamang po siya mapagmahal, hindi lamang po siya loyal, hindi lamang po siya encourager, but she is a righteous woman. Amen. Ano po sabi sa verse number 29, verse number 28, basahin po natin. Ready, go. Her children arise up and call her blessed. Her husband also, and he praiseth her. Verse 30, favor is deceitful, and beauty is vain, but a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Amen? Ang nanay na merong oras, panahon para sa Diyos. Amen? A virtuous woman, hindi niya rin pinababayaan yung kanyang spiritual life. Hindi niya pinababayaan ang kanyang relationship saan? Sa Diyos. Kaya siya naging virtuous woman kasi meron siyang magandang relasyon sa Diyos. Amen? Nakuha po natin? Amen? Maaaring sabihin natin, parang mahirap maging virtuous woman. Parang mahirap gawin tong Proverbs 31. Amen? Amen. Pag binasa mo, parang hirap kayang gawin ito, mga nanay. Parang hirap gampanan tong Proverbs 31, mga kapatid. Pero madali lang po yan kung sisimulan natin. Saan? Ang ating magandang relasyon sa Diyos. Magsisimula ang virtues pag tayo merong magandang relasyon sa Diyos. Amen? In Luke chapter 1 verse 28, hindi na po tayo bubuksan. Tinawag pong si Mary a blessed woman. Amen? Blessed among women. Siya'y pinagpala sa babaeng lahat. Bakit po siya pinagpala sa babaeng lahat? Amen? Dahil sa kanya pinanganak ang tagapagligtas. Bakit po? In verse 30, she found favor with God. Amen? She found favor with God. Kaya po siya ginamit ng Diyos. Amen? Because nakitaan po siya ng magandang puso sa Panginoon. Magandang relasyon sa Panginoon. Kaya nga po, kung meron tayong magandang relasyon sa Panginoon, kung meron tayong magandang ugnayan sa Panginoon, sigurado magkakaroon tayo ng pabor galing sa Panginoon. Gagamitin tayo ng Diyos. In Proverbs chapter 8 verse 35, whoso findeth life shall obtain the favor of the Lord. She find first the Lord, and she become a virtuous mother, a virtuous woman. Amen? A mother that enjoy the Word of God, a mother that have time for the work of God, and a mother that obey the will of God, a righteous mother. Amen? Hindi siya nawawalan ng oras sa pagbabasa ng Biblia. Hindi siya nawawalan ng oras pumunta sa simbahan. Hindi siya nawawalan ng oras maglingkod sa Panginoon. Amen? Kaya nga, ikay mother at hindi ka pa ginagamit ng Panginoon, may kulang. Amen? Kailangan maging mother. Letter R, righteous mother. Amen? Kaya nga po, ngayong umaga, bigyan po natin na masigabong palakpak ang mga nanay po sa umagang ito. Amen? Masasabi po natin sila ay virtuous because nandito sila ngayon sa bahay-sambahan. Wala sila sa inuman, wala sila sa galaan, sila ay may oras makinig ng salita ng Diyos. Kung ang bawat isa, amen? Ang pinakalas talaga niyan, amen? Meron pa pinakalas yan, letter S, mothers. Lahat po ng mothers dito ay magiging virtuous mother. No? Kung meron po siya po ay magiging, what? Letter S, submission. Submissive. Una-una, saan? Sa Diyos, sa salita ng Diyos. Lahat po ng magulang dito, lahat ng nanay dito, magiging virtuous. Amen? Kung tayo ay magiging submissive, saan? Sa salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa umagang ito. Salamat po sa inyong mga salita na pinarating niyo po Panginoon sa umagang ito.
Pinakita niyo po sa amin ang purpose ng isang nanay. A water and a strength, Panginoon. Salamat po na meron po kaming nanay. Maaring ang nanay po namin hindi po perfect. May mga pagkukulang din. Pero hindi po yun dahilan para baliwalain po namin sila. Dahil po sa mga nanay, kaya po kami nandito sa ibabaw ng mundong ito. Kung hindi po nila iningatan kami sa sinapupunan sa tiyan ng nanay, ay wala po kami dito sa mundong ito. Kaya sa mga young people, be thankful sa inyong mga magulang. Maaring may mga pagkukulang sila, maaring may mga hindi po sila perpekto, pero hindi po yun maging dahilan para isang tabi lang po natin sila. Hindi po yun maging dahilan na baliwalain po natin sila. Sila po ang great hero ng ating buhay. Sa pagpapatuloy po ng ating invitation, hilingin po natin ating pastor. Amen. What a great message this morning. Amen. Great mother. Salamat po sa Panginoon. Ang purpose po ng mother is to bind family together. Malaki po ang kinalaman ng pamilya because of the mother na magampanan nila, Panginoon, ang kanilang purpose to bind together their family. What a great message this morning. A mother is a model. A mother is an observance. A mother is a teacher of God's Word. There is a help to our family, to the work of God. Is our encourager in times of need, in times of trouble. And is a righteous and spiritual mother. Sige po, abang tinutugtog at panyaya, the message is very clear. If the Lord speak to you, sa mga anak, sige po, lapit kayo sa Panginoon. Be thankful to your mother, your grandmother. Salamat po sa mga mother. If you are blessed by the message this morning, malaki pala ang inyong papel bilang mother to bind your family together with the Lord. Kayo po, may purpose po kayo para dalhin ang mga anak sa kalooban ng Diyos. To bind together with the Lord, with your family. What a great encouragement this morning. The message that we heard, yan po, si Solomon naging hari because there is a mother behind him. Encourager, model, teacher, spiritual mother, teacher, a help. Kaya malaking kinalaman ang mother sa mga anak kung bakit sila nagtagumpay. Just kneel down to God and be thankful to every mother in this church. Sige po, be thankful to the Lord. Sige po, mga anak, lapit kayo dito sa altar. Be thankful that God give you a mother, a model, observer, teacher, encourager, helper, and your spiritual counselor. Sige po, sige po. Be thankful to the Lord. Sige po. Sa mga mothers, sige po, just come to the altar and make commitment to God
to bind our family together with the Lord. Sige po. Sige po. Kausapin natin ng Diyos. Be thankful to the Lord. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Thank you for a great message this morning. Thank you for a great revival. Salamat po sa inyong mga salita, Panginoon. Thank you for the wisdom bestowed upon the servant this morning. Salamat po, Panginoon, sa mga salita at mga prinsipyo ninyo, Panginoon, naming natutunan ngayong umaga about the significance of the Mother, O God. Thank you, God, for a great Mother, O Lord, that was given to us, Panginoon. And salamat po, Panginoon, sa kanilang buhay. Nag-sacrifice sa amin para magkaroon kami ng tagumpay sa aming buhay. Salamat po, Diyos, sa mensaheng ito. Nawa, natutunan namin ito, Panginoon, at ma-apply po namin sa aming mga buhay. Thank you, God, for your great message this morning. And thank you, God, for your words and principles na ilagay mo muli sa aming mga puso. I bring back all the glory and honor to thy name, O God, and all these things you asked. In Christ Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Amen. I hope you learn something about the principle of a mother. Amen. Salamat po, nandyan lang sa Biblia. Amen. Ang kalagahan ng mother. Kaya mahalaga ang mother, kapatid. Maging tagumpay ang ating mga anak. Pag may mga mother na dalhin ang kanyang anak sa kalooban ng Diyos. Pag ang mother wala sa kalooban ng Diyos, disgrasya po ang mga anak. Amen. Kaya malaking kinalaman ninyo, mga mother, sa inyong mga anak. Amen. What a great message. Amen. Kaya yan ang dahilan kung bakit sa eskwelahan mayroong bring mother. Natutunan nyo na kung bakit bring mother? Bihira kang makita ng bring father. Bring mother. Bakit? Kayo ang gamitin ng Diyos to bind again together. Nakabalik sila sa kalooban ng Panginoon. Sige po, what a great message. Amen. And I hope you are blessed by the message this morning. At tawagin na po natin ang ating usher. Amen. Sige po, At nagkaroon kami ng commitment para sa ating tiles, Tiles, Kaya if you want to commit sa isang tiles, ay kailangan natin ng 50 pieces na tiles na tag 200 pesos, Kaya sige po, kung ang bawat isa mag-commit, siguro 50 tayo mag-commit, mayayari na itong linggo ang ating baptistry. Yung baptistry. Ang baptistry po ay isa lang. Baka sabihin nyo 3. Isa lang ang baptistry. Amen. Okay, salamat po. Lagyan natin ng aser para mapasaya kayo. Amen. Pinapasaya ko lang kayo habang kayo nagbibigay. Amen.
tayo po mag-pray sa ating offering. Dakilan namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat Panginoon sa umaga ito ng pananambahan. Maraming salamat Panginoon sa mga salita na muli nilagay niyo sa aming mga puso. Pagpalaan niyo po Panginoon ang mensahero na niyo pong ginamit. Ngayong umaga Panginoon, pagpalaan niyo po ang pagbibigay. Tama niyo lang po ang puso ng bawat isa sa pagbibigay. At bigyan po ng kakayahan ng bawat isa na makapagbigay Panginoon. Pagpalaan niyo po ang salapi na malilikom. Ito po Panginoon ay magamit pa sa ikalalago po ninyong gawain at sa kaabot Panginoon ng mga kaluluwa na handa po kayong tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Patawad Panginoon sa aming mga kasalanan. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless us again. Amen. Praise the Lord. Don't forget our afternoon service mamaya. We have God has something for you through His message. Amen. Kaya God has something